Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel. At kamusta po ang mga kalending ko dyan? Actually, kababalik ko lang po galing sa trabaho ko. And eto, muli nagbabalik sa inyo kahit medyo wet po ako sa aking work. Night shift po kasi ako today. Bale, gusto ko lang po sana mag-update sa mga kalending ko dyan. Marami na po kasing mga naiipong tanong na hindi ko pa nasasagot about sa mga gustong magnegosyo ng pagpapalending. Tama? Kasi po, marami na rin po kasi talaga ngayon ang gusto talagang magnegosyo ng lending or pagpapautang pero hindi nila alam kung paano mag-uumpisa. So, okay guys, ituturo ko sa inyo ngayon. Ito, sa mga gustong magkaroon ng kopya ng pattern ko, ito guys, medyo dugyot na po siya kasi matagal ko na po itong ginagamit. No? Screenshot nyo na lang po siya. Ito, kabilaan po siya. Ito po yung ginagamit kong matagal na since day 1 na nagpapautang ako. Ito yung aking table ng deduction table pala, ang tawag ko dito. Kasi syempre minsan tayo, mas maganda, hindi natin nakakalimutan kung magkano talaga yung pagkakaltas natin kapag sahod. So kapag kami nagtatanong sa akin, magkano ba magsanla sa'yo ng ganito? Halimbawa, 10,000, ganyan. 5 months, 6 months, 10 months, eto po siya. Minsan nga eto pinapakita ko na lang to minsan sa client mamili ka dyan, yung afford mo at kayang-kaya pa ng salary mo. So from 10,000, 15,000, 20,000. So, lumalabas kasi dito guys na 4% lang siya talaga monthly. So, ipa-flash ko po to dito. Nasa inyo po kung gusto nyo po gamitin itong pattern ko. Actually, dati nga nung nag-uumpisa pa lang ako, naalala ko, dati 10,000 lang to Ngayon, na siya, dati to hanggang 10, yung start ko talaga dito dati, mo guys, 10,000 hanggang paano ba to? Yan. So, medyo malabo. No? Okay. 10,000 hanggang 30,000. Actually, ayan na siya Kasi lumago na yung puhunan ko. Umabot na siya ng 40,000, 50,000, 60,000. Pero guys, sa totoo lang, kapag kami gustong magsanla sa akin ng medyo malaki, nagkikase talaga ako sa kakayanan niya. At saka tumitingin ako ng payslip. Kasi, hindi naman kasi pwedeng porket kikita tayo sa kanya, dapat, hindi siya malulubog sa utang. Kumbaga, base lang yon sa kaya ng sahod niya. Tsaka syempre minsan, tayo pag matagal na nating client, tapos good payer siya, at nagre-renew, tumataas. Pero dapat guys, nagbibigay lang tayo ng limit. Kasi hindi po pwedeng pinakamalaki kaya mong ibigay sa kanya baka naman hindi na niya kayang hulugan. At saka guys, kailangan hindi kasi porket nakakaltasan natin siya as long as kaya natin siyang kaltasan. Pero i-consider pa rin natin yung sana may matitira sa kanya. Kasi kaya ang client lumulubog kasi hihiram siya ng sobrang laki. Kasi confident siya na mababayaran kanya. Ang kaso lang, ang kapalit, wala na matitira sa sahod niya. So, mapipilitan siyang umutang sa iba hanggang sa mabaon na siya ng mabaon sa utang. Kung kanino na siya mangungutang. So, dapat magkakaroon lang tayo ng limit. Kung halimbawa kasi, kagaya ko, matagal na akong regular employee. Kapag baguhan pa lang yung mga clients sa aking trabaho, tapos gusto nila magsanla sa'yo, mag-umpisa ka muna sa 5,000. Para lang matry mo kung magkano ba talaga ang kakayanan nila. Then, kapag halimbawa, di ba 5,000? So, 5 bigay yon 1,111. After nun, kapag siguro mga huling hulog, or nakatatlong hulog na siya, kasi di ba guys, pwede na mag-renew. Siyempre, ililes mo yung balance niya. And then, pwede na siya mag-upgrade ng 10,000 kung hindi naman siya naging sakit ng ulo mo. And then, so on, pwede na siyang mag 10,000, 15,000. Pero, kagaya ng sinabi ko guys, depende sa sahod niya. Kasi karaniwan naman sa mga empleyado na regular sa trabaho,
nag-i-increase lang naman ang sahod nila yearly, pero maliit lang. So, ibig sabihin, dapat halimbawa, maximum mo na sa kanya, pahiramin mo siya ng mga hanggang 20 lang o kaya 30, ganon. Kasi yun lang yung kaya ng sahod niya. At the same time, dapat may matitira sa kanya. At ito pa guys, sa mga katulad nating nagpapalending, tip ko lang sa inyo to guys. Siyempre, lahat naman ng tips sinabi ko na sa inyo kung nanonood kayo ng mga previous vlogs ko na dapat kakilala nyo lang or ni-refer ng kakilala nyo. At syempre, dapat may magga-guarantor. Kasi ang hirap ng bigla na lang siyang sumulpot sa'yo, nalaman nila taga malayong lugar, ibang factory siya, ibang company, bigla na lang, syempre, alam mo guys, kapag ikaw ay nag-uumpisa pa lang magpautang, kakalat yan eh. Ito nga kasi guys, yung klase ng negosyo na di mo na kailangang i-alok yan, kakalat at kakalat kung kani-kanino yan. Malalaman na lang nila na, ay, si ano pala nagpapautang. Magugulat ka na lang, bigla na lang may susulpot sa messenger mo. Nagtatanong kung, nag-inquire sila kung magkano daw yung ganito. Ngayon, syempre, huwag kang basta-basta magpapahiram. Alam naman natin, kikita tayo sa kanya kahit anong mangyari. Pero wag na wag ka pa rin bastang magtitiwala kahit pa may ATM yan. Ano mo pa rin siya, kilatisin mong maigi. Yung company niya, yung payslip niya, regular ba siya? At ito pa guys, kapag proby lang naman yung client na nanghihiram sa'yo tas baguhan, tapos lalo na kapag hindi pa talaga siya regular employee, wag na wag mo siyang pahihiramin ng sobrang laki kung ayaw mong ikaw din ang mahirapan. Kasi once yan ay lumubog at marami ng utang yan, bigla na lang yan mag-aawol. Baka wala ka ng mahita. Hindi mo siya masisingil. 'Di ba? Kaya ang sabi ko sa iyo, like, tips, huwag kang basta magpapahiram ng malaki. Hindi na baling maliliit lang yung pinapahiram mo sa mga client mo. Halimbawa, nagpahiram ka lang ng tigto 5,000 sa 5 client mo. Kung 500 naman ang tubo mo, 5 gives. 5 naman sila. So may 2,500 ka pa rin doon. Paiikutin mo lang yun. At lagi mong kikilatisin kung hanggang magkano ang sinasahod nila. At syempre, titignan mo yung payslip kasi doon mo makikita yung kung may kaya pa ba silang maghulog sa'yo. Kasi alam mo guys, syempre hindi naman mawawala sa mga katrabaho natin na maraming loan. Isa pa yan. Kung may utang na nga siya sa'yo, may loan pa siya sa iba, SS, Pag-ibig, sumasabay lahat yon. Kaya ito yung klase ng negosyo na nakakatulong din naman tayo sa iba, pero at the same time, kailangan mas wais tayo. So guys, mag-a-update ulit ako sa inyo maya-maya kasi marami pa akong gustong sabihin sa inyo.